Okay, ang balita natin ngayon ayon dito sa Husay Pilipinas dito sa mga social media sites ngayon. Ito raw si David Morel ay baka gawin lamang trade asset kaya kinuha ng Barangay Ginebra. Ito raw kasing si David Morel ay parang temporary lamang ang pagkuha ng Ginebra dyan at ang bandang huli niyan ay meron silang kukunin na ibang player. Marami kasi ang nagtataka mga fans, bakit daw si Morel ang kinuha ng Ginebra gayong sosobra sila sa PhilAm? Ay inaasahan na kasi na baka next season mapunta na sa kanila si Chris Newsome. So ang mangyayari dito ayon sa reports, hindi rin naman magtatagal ito si David Morel dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Pansamantala lang siyang magiging power forward, small forward. Dahil talagang ang tinatarget ng Ginebra ay syempre ito si Arvin Tolentino. So ito si David Morel gagamitin ng Ginebra na trade asset, dadalhin sa Northport Batangier kapalit ni Arvin Tolentino. Malamang may iba pang kasama player dyan, pero mukhang yan ang magiging sitwasyon ngayon na itong si David Morel hindi magtatagal sa Ginebra at ibibigay sa Northport. Hindi pa natin natitiyak kung ang iba pang players na isasama dyan. Kasi kung straight up na Morel for Arvin Tolentino, syempre medyo lopsided yan at hindi siguro papasa sa PBA Trade Committee. Kaya malamang sasamahan ng Barangay Ginebra ng iba pang players. Tignan natin ngayon kung sino ang idadagdag pa ng Ginebra. Ngayon kung si David Morel mapunta naman dito sa Northport, hindi naman masama yun dahil at least doon magkakaroon siya ng playing time. Dahil dito sa Ginebra, kapag bumalik na ito si Jamie Malonzo, ang gagamitin siyempre ni Coach Tim Cone dyan doon sa power forward ay si Malonzo at si Rafku o di kaya si Japet Aguilar. Kaya sa ngayon sa tingin ko mas okay rin kung si David Morel ay mapupunta dito sa Northport Batangier at magkaka-playing time. Sabi nung iba ay parang all-star na lang ang lineup ng San Miguel Beer. Pero ayon sa mga insiders, medyo nakukulangan pa dito si Coach George Gallant. Katulad nung nababanggit natin dito, ay nangangailangan pa sila ng isa pang big player na tutulong dito sa kanilang lineup. Ayon dito sa mga insiders, mukhang itong nakikita ng San Miguel Beer ay kapag katulad nitong huling nangyari na na-injure si Mawala Tautua, ay sumobrang liit daw ng lineup ng San Miguel Beer. Ito si Vic Manuel hindi na magamit dahil undersized siya bilang isang power forward at mahina sa depensa. Kaya napipilitan silang gamitin si Trollano. Kaya sa tingin ng SMB, kulang pa yung players nila at kinakailangan dagdagan ng isa pa. Isa pang power forward na pwede rin na maging backup center. Kaya ito yung sinasabi na nating matagal na baka si Troy Rosario o si Jason Perkins yung tinutukoy nila dito na gustong idagdag. O di kaya naman si William Navarro o si Xavier Lucero. Ang importante dito kung ikaw ang San Miguel Beat, makikita na natin dito pa lamang sa mga galaw ni Coach George Gallant na power forward talaga hinahanap niya. Dahil nakikita natin napipilitan gamitin si Trollano na power forward kahit small forward ang laro nito at si Vic Manuel ay halos walang playing time. Parang senyales na to talaga na itong si Manuel ay matitrade na para bigyang daan itong free agent na si Troy Rosario. Just in case maisipan o patanggapin ni Troy yung offer nila na lumipat sa SMB. Ngayon, kung yan ay mangyari, masasabi natin na talagang magiging kompleto na lineup ng San Miguel Beer. Dahil ito si Tautua magiging talagang full-time center na, samantala namang power forward itong si Rosario at itong si Rodney Brondial. Kaya yan ang abangan natin next season. Walang trade na mangyayari sa San Miguel ngayon obviously dahil playoffs na. Pero pagkatapos ng season na to, dito natin naabangan kung sino yung gustong idagdag ng SMB dahil kulang pa yung kanilang lineup ngayon. Ano na nga ba ang nangyari dito kay Brandon Ganuelas Roser? Ito ang tanong ng mga fans ngayon dahil parang ever since nung lumipat siya dito sa TNT, ay parang yung laro niya hindi na naging katulad nung dati. Ang tinuturo agad ng mga fans ay ito raw kasing si Coach Chot Reyes, yung laro niya, yung sistema niya ay hindi para sa mga big men. Kung mapapansin nyo raw nung naging coach ng Gilas itong si Chot Reyes, hindi masyadong na-maximize itong si Junmar Fajardo at si Kai Soto. At maski na dito sa PBA, kung mapapansin nyo raw, natatandaan ninyo itong si Mawala Tautua, nung dinraft yan at na-trade dito sa TNT, si Chot Reyes ang may hawak sa katropa noon. Hindi rin nagamit ng mabuti ito si Tautua, kaya nga ito na-trade do sa Global Port na ngayon ay Northport Batangier. So, ang sinasabi ng iba kasi dito sa opensa ni Coach Chot Reyes, alam natin yan, yung dribble drive offense.
Yung drive sa gitna, yung point guard, si Jason Castro, sabay pasa sa labas dun sa mga scorer. Ibig sabihin, sa ganitong klaseng sistema, yung big man nila ay taga-setup lamang ng screen para ma-open yung mga 3-point shooter sa labas. Ang talaga magfo-flourish dito sa ganitong sistema, yung mga katulad nila Calvin Oftana na mayroong mga tira talaga sa labas. Mga natural stretch 4. Ito si Rosel, meron niyang 3-point shot pero ang natural na posisyon niya ay dun sa loob. Dahil dito raw sa sistema ni Chot, talagang hindi babagay ito si Roser. At yan ang dahilan kung bakit bumaba yung kanyang scoring. Ito si Kelly Williams nagtagal dyan dito sa TNT dahil alam natin na siya ang ginagamit na primary defender kay Junmar Fajardo nitong TNT. At ito ay merong 3-point shot na ginagamit nila kapag nagpipick and roll kontra dito sa San Miguel. Kaya asahan natin na ito si Brandon Roster talaga medyo kailangan mag-adjust muna dito sa kanilang sistema kung gusto nila na magtagal pa ito dito sa TNT. Naniniwala itong si Magnolia coach Chito Victolero na kaya nilang talunin itong Barangay Ginebra kahit meron itong twice to beat advantage. Sa ngayon kasi itong Ginebra, alam natin twice to beat yan kontra dito sa Magnolia. Pero sinabi ni Coach Victolero na naniniwala siya na kaya nila ito tapatan kahit ano pa ang sabihin ng mga fans na talagang dihado sila. Siyempre kung titignan natin mahirap talunin ang twice to beat ng Ginebra dahil of course nandyan si Coach Tim Cone. Kahit na meron pa mga injuries itong Ginebra, alam natin na malakas yan. Pero sinabi ni Coach Tim Cone na sa ngayon pwede nilang gawin na itong Barangay Ginebra ay tatapatan nila pagdating dito sa kanilang lineup. Ang gagawin daw ni Coach Chito Victolero ay bibilisan yung laro dahil syempre alam nga natin kapag may injury ang Ginebra, alam natin si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray, tatakbuhan ng Magnolia yan para mapagod ito at mapilitan si Coach Tim Cone na gamitin yung kanyang bench. At syempre dyan makalalamang ang Magnolia dahil kulang nga sa tao ang Ginebra. Ngayon kung ikaw naman ang Ginebra, gusto mo syempre na bagalan yung laro para ma-take advantage mo ito si Christian Stan Hardinger na ang ganda ng nilalaro lately. Ang advantage dito ng Ginebra, twice to beat sila. Ibig sabihin isang beses lang nilang kailangan talunin ng Magnolia, abante na sila sa semifinals. Pero itong Magnolia, 2 beses kinakailangan talunin ng Ginebra. Yan ang medyo mabigat ngayon. Kaya nga sinasabi ng iba, dapat daw tanggalin na itong twice to beat at gawin na lamang yung best of 3. Pero ayon dito kay Coach Victolero, kahit na sabihing underdog sila, ay gagawin nila lahat para talunin itong Ginebra. Sa ngayon, ang gusto raw ng Barangay Ginebra, syempre tapusin ang maaga yung serye para makapaghanda kung sino man yung makakalaban nila sa susunod na round. Pero hindi pa yan syempre iniisip ni Coach Tim. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Ronald Berbosidad, Carl Alarcos, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Rico Olarte, Jonel Alagon at Celino Valles family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Anthony Alon family, John Ray Mark Iswela, Jonad Malyari, Alicia Garcia, Malyari Macarinas, Mike Miradora, John Mike Winky. Binabati din natin si Juan Solege, Alexis Teterala, Kuya Mike TV, Jason Mendoza, John Mark Cantos, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada. Binabati din natin si Enju, si Dexter Domer at ang iba pa nating mga taga-subaybay.